Malabo pang matuldukan ang Israel-Gaza war matapos tanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Gaza Peace Plan na binuo ng kaalyado nitong bansa na Estados Unidos. Nakapaloob sa naturang plano ang pagsuko ng political militant group na Hamas ng kanilang mga armas, pag-withdraw ng puwersa ng Israel mula sa Gaza at demilitarisasyon nito. Inanunsyo ng Israel ang desisyon na hindi tanggapin ang peace plan isang linggo lang matapos tawagin ni US President Donald Trump na isa itong monumental step para makamtan ang pangmatagalang kapayapaan sa Gaza. Sa panig naman ng Pilipinas at ng Department of Foreign Affairs, patuloy ang panawagan nito sa dalawang partido na patuloy na pag-usapan ang usaping pangkapayapaan. Sa isang cabinet meeting, sinabi ni Netanyahu na walang pull-out sa Gaza dahil nananatiling hindi katanggap-tanggap ang mga kondisyon ng peace plan at walang katiyakan na susundin ng Hamas ang kasunduan. אמרנו, הנה אני אומר עוד פעם, ישראל שוללת מספר 15 הנקודה. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, והנשק הקל, כל הנשק. Maikli naman ang naging tugon ni Trump sa naging desisyon ni Netanyahu. Well, I put it out today on Truth. I do. I have a response. I put it out today on Truth. Thank you. Good response. The relationship is very good. Yeah. Thank you. Sa gitna ng isinusulong na usaping pangkapayapaan, una nang kinondena ng Palestinian Center for Human Rights ang patuloy na military action ng Israel sa Gaza na lumikha ng quote, pattern of genocide. Nanawagan din ng human rights group sa international community na i-pressure na ang Israel para itigil ang pag-atake sa mga Palestinian civilian. Ayon sa datos ng United Nations, umabot na sa 90% ng populasyon ng Gaza ang na-displace mula nang mag-umpisa ang giyera. Ang panibagong Gaza War ay nagsimula noong October 7, 2023 na ikinamatay ng nasa higit 1,200 na Israelis at hostage cases ng nasa 251 na katao. Rumisponde naman ang Israel sa pamamagitan ng military campaign na ikinasawi ng nasa higit 70,000 na katao ayon sa Gaza Health Ministry. Binabantayan din maging ng mga Pilipino sa Israel ang magiging sitwasyon kasunod ng kinahinatnan ng ceasefire deal. Isa na rito ang hotel staff worker na si J. Marl Anakin. Na magkaroon ng peace talk. Kasi ang peace talk is very important. At siguro, pag tahimik po ang lahat, mas maganda po yung buhay natin. So, syempre, kami po, nagtatrabaho po kami sa hotel. If mawawalan po kami ng mga tourists, mawawalan rin po kami ng pasok. So, we are praying for a peaceful Israel. Makailang beses nang sumuporta ang Pilipinas sa mga United Nations resolution na nananawagan ng kapayapaan sa Gaza. Suportado rin ng Manila ang two-state solution sa Israel-Palestine conflict. Israel's rejection of the Gaza peace deal. Of course, people are looking forward or at least watching the developments on this US-led initiative to finally put an end to the Israel-Gaza war. But for you, for the Philippines, what is the bigger implication of any ceasefire plans that didn't push through, especially in this part of the world? For us, for the Philippines, what we want is peace. No? Because one of the bigger considerations that we have is the number of Filipinos we have in the region. Any security situation that would destabilize the peace in the region would also have an impact on our kababayans. So for us, we always circle back the situation of our people. We want to ensure that peace would finally be established in the region, and it is also a fact that the Philippines has a follows a two-state solution. So we both recognize Palestine and Israel at the same time. Tinuturing na isang political decision ang naging anunsyo ni Netanyahu na hindi tanggapin ang Gaza Peace Plan dahil sa nalalapit na October 27 parliamentary elections. Ito ang itinuturing na most consequential elections dito sa Israel. Isa ring political strategy ang nakikita ng ilang mga analysts kung
bakit agresibo si US President Trump sa pagsusulong ng mga usaping pangkapayapaan sa Middle East dahil maliban sa Gaza ay may mga pag-uusap din ng usaping pangkapayapaan sa Lebanon at Iran dahil nalalapit na rin ang US midterm elections. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, News Watch Plus, Tel Aviv, Israel.